Halaka, nagkagulo na. Palasyo umatras na ang kamera. Napabilib. BP Sara Iglesia nagsama-sama na. Ayan, syempre itong balitang matutunghayan natin ngayon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sadya talagang may mga tao di umrong ayaw ng kapayapaan at gusto pang guluhin ang pilit na pinag-aayos at pinagkakaisa para sa kapayapaan at kapakanan ng ating bansa na tila di umano'y di matanggap nila. Pucha, kala mo yung mukha ni Manuel ang pucha. Nakakaloko no? Na malakas pa rin ang impluwensya ng mga Duterte sa ating bansa. Ito ang komento ng marami sa ating mga kababayan natin sa online na tila narindi na sa mga makakaliwang grupo na pilit na ginugulo ang namumuno sa gobyerno para sa sarili nitong mga interes. Dahil Nako, hindi nila titigilan yan. Hindi nila titigilan yan. Yung makakaliwang grupo, si BP Sara. Oh. Hindi nila titigilan. Sinasamantala nila yung pagkakataon na to hanggat nabibigyan sila ng ganyang pagkakataon. Ngayon nga lang sila nabigyan ng ganyang pagkakataon na makaporma eh. Dati hindi naman sila nabibigyan ng pagkakataon na makaporma. Siyempre sinasamantala nila ngayon yan. Dahil pag si BP Sara naging presidente, wala na, finish na. Diba? Alam natin na magiging kapalaran ng mga to. Kaya makikita natin, sasamantalahin nila na sasamantalahin yan. Diba? Yung pagkakataon na yan. Kasi sila yung parang pinapakawalan eh. Alam na sila yung mga galit sa mga Duterte. Kumbaga, panggulo sila. Sanay naman talaga silang manggulo eh. Di ba? Sa di man ay sentro nga ng programa ng pangalawang Pangulo ang buwagin na talaga ang mga kakaliwang grupo na kumakalaban sa gobyerno. ACT Teacher Party List Franz Pakay mo, hindi mo alam kung paano nakapasok sa kongreso itong mga to, no? Gabriela Party List Representative Arlen Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Tila naninira na ang ginawa di umano ng peace rally ng Iglesia ni Cristo ay wala di umanong epekto sa ilang nagtutulak ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nito lamang Lunes, January 13, 2025. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa matagumpay na Rally for Peace nitong nakaraang Lunes, January 13 sa taong kasalukuyan, sinabi ng mga makakaliwang kongresista na siyang nag-endorso ng mga impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte, lalo na si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro na wala di manong epekto ang ginawang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Talaga lang walang epekto yung peace rally ng Iglesia ni Cristo Sobra nyo naman maliitin yung iglesia. Parang kala nyo naman napakalakas nyo. Nagtutulak ng impeachment case laban kay BP Sara Duterte na kahit ang rally na ito ay bilang pagsuporta sa naging pahayag ng Pangulo na ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo ay nagdudulot lamang ng gulo at mas may dapat pang pagtuunan ng pansin para sa bayan. Tila nga ba hindi na di umano nirerespeto ng mga kongresistang ito ang naging pahayag ng presidente. Kung tutusin, parang binabastos na nila yung presidente. Gaya ng sinabi ko, nagsasalita na si PBBM. Naihinto na yung impeachment na yan. Wala namang mapapala dyan. Pero anong ginagawa nila? Hindi nila sinusunod. Tinutuloy-tuloy pa rin nila. Hindi sila nakikinig, di ba? Yung gusto lang nila ginagawa nila. Patuloy pa rin ang mga ito sa kanilang anyang mga plano. Ayon naman kay Gabriela Party List Representative Arlen Brosas, kahit pa 1.5 million ang lumabas ay hindi daw ito ang totally na Filipino people na nananawagan ng hustisya doon sa mga nangyari o naganap sa paglustay di umano ng pera ng taong bayan. Paglustay ng pera ng taong bayan. Ang dami namang naupo pero hindi nyo nakikita. Si Sara Duterte lang nakita nyo na naglulustay ng pera ng bayan.
Yung ibinibintang yung nilustay na pera ng bayan, pinatunayan ng COA na wala namang ginagawang kasalanan? Sino dapat paniwalaan ko? COA o kayo? Habang ayon naman kay ACT Teacher Party List Representative Franz Castro, sa pagkausap din niya sa Alam nyo, lahat ng mga sumisimpatya sa mga Duterte, hindi madaling mapaniwala yan sa mga bola-bola. 'Di ba? Hindi nyo kami mauuto. Ha? Malawak ang eksperyensya namin sa ganyan. Hindi nyo kami mabobola para magbago yung prinsipyo namin sa mga Duterte. 'Di ba? Hindi nyo kami mauuto. Kahit na anong gawin nyo, hindi nyo kami mauuto sa mga ginagawa ninyo. Hindi kami susuporta sa inyo. sa kanya mga umanong kasamahan sa Kongreso ay wala rin daw pakialam ang mga ito at nangingibabaw pa rin daw. Sa isipan ng mga ito ay ang impeachment o pagpapanagot kay Vice Presidente Sara Duterte. Kinalampag naman ni Kabataan Party List Representative Raul Nakakaturete na talaga itong mga to eh. Di ba? Nakakaturete. Puro katurtehan lang ang ginagawa. Isa pa tong mga to eh. Mga latang walang laman din eh. Bagay nga silang magsama-sama eh, di ba? Si Castro, eto si Manuel, si Brosas, si Trillanes, di ba? Para tong yung mga latang pangtumbang preso, tapos pukulin mo ng malaking bato, hindi tsinelas. Eh, di ba? Ito yung mga latang walang laman, talagang wala. Manuel sa kanyang naging privilege speech ang mababang kapulungan ng Kongreso. Anya na dapat aksyonan na ang tatlong impeachment complaint na inihain laban sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. At may iilang naglalako di umano ng ideya na ang impeachment ay gumagambala lamang sa kapayapaan ng bansa. Nakakatawa kasi itong mga to eh. Ayaw talagang tigilan si Sara Duterte tapos yung ink pa, minamaliit yung rally ng ink. Grabe. Halos parang wala yan. Yung rally na yan, wala yan. Grabe, no? Hindi daw yung lahat ng mga Pilipino. Parang yung mga umatin sa rally, o sige kahit kampi sila kay Sara Duterte, pero yung mga wala doon, yun, napakarami pa nung wala. Yun ang mga galit kay Sara Duterte. Bakit naman kami, wala kami doon. Pero hindi kami galit kay Sara Duterte. Oh. Diba? Lamang daw. Pero para kay Raul Manuel ay ang katotohanan daw ay hindi magiging mapayapa ang bayan hanggat hindi raw mapapanagot ang mga nagluklok at umaabuso sa kapangyarihan. Sabihin mo sa sarili mo yan, Manuel. Hanggat hindi napaparusahan yung mga may kasalanan, yung mga niluklok. Bakit? Hindi mo ba nakikita ngayon yung nangyayari? Palibasa kasi nakapokus lang kayo sa mga Duterte. Halatang pinag-iinitan nyo lang yung mga Duterte. Kitang-kita sa mga mukha nyo eh. Diba? Ang daming nangyayari sa paligid nyo pero sa mga Duterte lang kayo nakapokus. Bawat galaw ng Duterte, nakakindat agad yung mata nyo. Talagang dun lang kayo nakatarget lock. Ganyan yan pag nakatarget lock kayo. Diba? Kasi may sarili kayong ano ba tawag doon? Meron kayong meron kayo talagang hidden agenda. 'Di ba? Kala nyo hindi namin kayo naaamoy. Naaamoy namin kayo. 'Di ba? Halatang halata kayo eh. Maraming nangyayari ngayon sa bansa natin. May mga bilyon-bilyon na nilalabas pero saan kayo nakatutok? Sa mga Duterte lang. Target lock lang kayo doon. Kasi alam nyo, kapag si VP Sara yung nanalong presidente, finish kayo. 'Di ba? Alam nyo kung sino yung mga sinasagasaan ng mga Duterte. Doon kayo natatakot. 'Di ba? Kaya naaamoy namin kayo. 'Di ba? Kasi mga Duterte lang laman ng bunganga nyo, Duterte lang nakikita nyo. Pero yung mga nangyayari sa paligid nyo, hindi nyo nakikita. Di halatang meron kayong pinag-iinitan. Diba? Takot kayo eh.
Dagdag pa ni Castro ay sana daw wag sayangin ang ginawang investigasyon ng Kamara kaugnay sa di umano'y maling paggamit ng confidential funds ng mga opisinang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa kasi umuusad mula sa opisina ng House Secretary General. Matalino pa ako sa mga to eh. Dapat ako na lang naging congressman. Magpa-endorso kaya ako kay PRRD tsaka kay BP Sara, tumakbo kong congressman sa lugar namin. Ano mga katunay Regional Velasco ang tatlong inihaing impeachment complaints laban kay BP Sara. Hinihintay pa kasi ang planong ika-4 na impeachment complaint na ayon kay Velasco ay target mapirmahan ang hindi mababa na 1/3 ng mga miyembro ng Kamara para pwede na anyang diretsyo sa Senado. Samantalang kumalat naman ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y bali-balita na pagkakautang di umano ng Iglesia ni Cristo sa mga Duterte na siyang dahilan kaya tumatanaw di umano ng utang na loob ganon? ang Meron nasabing ganon? religious group sa pamilyang Duterte na di umano'y umabot sa 8 milyong pesos na Parang may utang na loob ang iglesia sa mga Duterte ba? Nakita nyo, no? Nagawa nyo agad na istorya. aprobado ng former President Rodrigo Duterte para di umano sa kanilang arena. Ito'y nakapaloob sa kumakalat na post, ngunit hindi naman nakapagtimpi at agad naman itong sinagot ng kilalang political blogger at DDS supporter na si Crescent Laureta Chu na ayon pa sa kanya, Crescent. and I quote, question, paano nagkautang na loob ang INC kay PRRD? Considering sinimula ng Philippine Arena noong 2011 hindi pa at presidente natapos si noong PRRD yan. 2014 in time for Centennial 100-year anniversary ng Iglesia ni Cristo. Tapos si PRRD 2016 pa naging presidente. Grabe, start na sila Diba? talagang manira. Also FYI, Kaya nga humahanap lang sila ng butas para lumabas na masama yung mga Duterte. Kasi nga talagang nakatarget lock lang sila sa mga Duterte. Diba? Pag nakatarget lock lang yan sa paningin mo, wala kang gagawin dyan kundi pag-isipan mo ng kung ano-ano yan. Diba? Ganyan yan. Kaya huling-huli mo sa akto yung mga yan, amoy na amoy mo yan. Kita mo 2011. Inano na yung Philippine Arena, 'di ba? Tapos 2014 natapos. Kailan naging presidente si PRRD? 2016. Ano yung utang na loob ng iglesia kay PRRD? 'Di ba? Dahil kung may nakikita sila sumusuporta yung iglesia kay PRRD, ibig sabihin may utang na loob sila, ganun? Hindi ba pwedeng nararamdaman ng iglesia kung ano yung nangyayari sa bansa natin ngayon at nakikisimpatya sila sa taong bayan? Hindi ba? Yung mga tangengot kasi itong mga to. Hindi ba? Nandiyadyaan kayo sa mga pwesto nyo, pero mas may utak pa kami sa inyo. Di ba? Mas malakas yung pang-amoy namin kaysa sa inyo. Kaya hindi nyo kami mauuto. Patay na si Uto. Di ba? Wala na si Uto, patay na. Kaya hindi nyo kami maloloko. the INC is historical pro-Marcos, voting PFAM every time. Even voting Danding over Ramos, as Ramos one of the traitors to Marcos. Huwag kayong walang utang na loob. Hindi pa nag-start magnakaw si Papa Kokoy. Bilyonaryo na ang INC. Demonyeto pa lang si Bonjing as opposed to be demonyo. Malaki na ang templo at kapilya ng INC. Work harder to discredit the INC trolls. And quote. Samantala, sa isang interview kay Franz Castro, harap-harapan niyang sinabi na hindi mananalo si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente sa taong 2028. Ano, sabi ni Castro, hindi mananalong presidente si Sara Duterte? Pasensya na kayo mga katunay, medyo nakaka-bad trip yung mga nire-reaction natin ngayon. Ang tindi mo, no? Dinaig mo pa si Rudy Baldwin? Galing mong manghula? Hindi ka lang congressman? Manghuhula ka pa? Tindi mo, Teng! Pero nakakainis talaga yung mukha. Madayo ka sa lugar namin, ako. Bibigyan kita ng hotcake. At dagdag pa ni Arlen Brosas, hindi daw makakatakbong presidente si BP Sara dahil mai-impeach di umano ito bago pa mag-eleksyon. Isa pa to si Brosas. Diba? Hindi raw makakatakbo si BP Sara kasi mai-impeach. Ang tindi nyo.
Meron na pala mga manghuhula dyan sa Kongreso, no? May mga congressman na pala tayong manghuhula. Sa midterm election, nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng Ayan. kanilang hinaing at komento Ito, hinihintay na. sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, gumagawa naman ng bagong issue ang mga diehard ni Bangag para ano masira na naman ang Duterte. Gagawin lahat kahit sila na mukha ng nognog sa kaka-spread ng mali-mali. Ha ha ha, hoy, hindi na maluloko ang mga tao na mga tama pinagsasasabi kayo. nyo. Hindi nyo na maloloko yung taong bayan. Wala na kayong maloloko. Kahit lokohin nyo kami ng lokohin, tatawanan lang namin kayo. Kakawawa na naman kayo ng mga NPA. Nagpapalimos kayo ng perma sa mga kasamahan ninyo. Tigilan mo na yan. Espekulasyon ng isang politikong ayaw ng kapayapaan. May korte namang lumilitis ng mga paglabag sa batas ng sinumang nagkakasala. Wala pang gulo. Hindi nahahati ang mga Pilipino. Yung sa sobrang galit at inis nyo kay BP Sara at dinamay nyo pa INC. Oh. Malamang ma-high blood na lang kayo. Sobrang obsessed nyo talaga sa mga Duterte. Palibhasay, alam nyong balakid sa inyo. Pag nagkataon talagang makabayad black, lusaw na kayo. Wala na Mamundok yan. ka na lang, Castro. End Mario quote. Joseph, tignan mo naman tong Ayaw, si kadramahan Mr. ni Dan Hilcocker. Fernandez. Diyos ko, may pawalis-walis pa siya. Ay, Dan Fernandez, siguro, kung gusto mo talagang magwalis at maglinis, unahin mo na linisin yung banda sa may Divisoria. Ha, pabida-bida ka eh, no? Don, grabe. Grabing basura doon. Gagawin lahat para manalo eh, no? Diyos ko, para saan tong pagwawalis niya? Parang, ano ba, ikaw-unlad ba yan? Ng lugar mo, Dan Fernandez? Diyos ko, yan lang ba yung kaya niyong gawin sa mga Pilipino? Ang magwalis! Wala na talaga magalit. Ewan ko talaga, no? Lahat ng gimmick, lahat ng trip. Basag kay Mr. Hilcocker eh. Gagawin nila, no? Makuha lang talaga ang boto ng mga Pilipino. Kaawa talaga. Tapos yung mga kababayan natin, be wise na po. Kontakin mo para pakita niya nagwawalis siya, no? Para makakuha ng boto. O kita niyo si Dan Fernandez, oh. Nagwawalis, oh. Sipag. Diba? Kala niyo naman, ginagawa niyo kasing uto-uto yung mga tao. Sinasabi ko sa inyo, eh. Kaming mga Duterte vlogger, di niyo kami mauuto, eh. Oh, hindi niyo kami mauuto. Sabi ko sa inyo. Po sa pagboto. Please lang, hindi porket nagwalis sa kalsada, iboboto nyo na. Oh, tama. No? Meron din po tayo nababalitaan Ayun, Sir na meron Badong na raw Aragones. risk buhat nung natanggal si Saldi. Ay may risk na raw tong magpinsan. Wala kaming pakialam. No. Walang maliligtas dapat diyan sa mga yan. Sagutin na natin itong mga dilawan. Actually, dilawan na lang yung maingay ngayon, you know? Oh, dilawan. Na-impeach si BP Sara eh. Mantakin mo, dati yung dilawan galit kay Marcos, ngayon dilawan kay Duterte na nagagagalit. Samantalang wala namang ginawang atraso sa kanila yung mga Duterte. Puna ko po. Parang yung mga congressman nag-iisip po ngayon. Tapos baliktad po yung pananaw nila, no? Kay BP Sara, yung sinasabi ni BP Sara na nagpahiwatig na Sabi kasi ni Franz Castro, ganyan naman daw yung mga Duterte. Nagsasabing tatakbo pero hindi naman tatakbo. Parang baliktad kasi, no? Baliktad kasi, mabubudol po kayo kung sinabi hindi tatakbo tapos tumakbo. No? Ang ibig niyo ba sabihin hindi tatakbo si BP Sara? Kalokohan talaga nitong mga to eh. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre natunghayan natin kanina si Mr. El Talker at si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.